paano papasok dito? Kakakot na lang po sa pagkalit. Ito sila ko na rin. Ito. Talaga lang, ha? May mabuting puso ang amo ko! Tutulungan ka na sa ako kung kailangan kong maisal pa ang aking dangal sa pamamagitan ng iyong gusto na ito! I came just to bid you and Mother goodbye. Goodbye. We're going to Negros Occidental tomorrow. Edgardo will burden his family sa Shandong. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi rin. Magandang gabi po. Sir, balik po tayo dun sa pinagsimula ng lahat. Dun sa pinakasimula bilang isang manunula, bilang isang diba, paano po ba natin tatawag? Isang mandudula o isang playwright. Kailan po ba nagsimula kayo gumawa ng mga dula? Ito po ba'y nagsimula nung kayo nag-aaral dito po o nung kayo po isang profession na? Matagal na ito. Siguro early 70s. Ang student number ko ay 70000050. No. Pumasok ako ng UP, accounting major ako. Masyadong Malayo. Masyadong formula ang accounting na bore ako dun sa course. So, panahon din yun ng activism nung panahon na yun. Siguro confluence of events. Mamaya nagsusulat muna ako ng tula. So, nagsimula talaga ako sa poet. Hindi seriously. It so happened lamang na merong contest dito sa UP. Walang magawa at sumali ako. Nanalo. So sabi ko, okay lang. Maya-maya, marami akong naging kaibigan sa Filipino department. Board ako sa accounting. Sabi nga, subukan nyo. So nag-shift ako. Nung pag-shift ko, wala akong intention whatsoever na magsulat. Pangalawa, wala akong intention graduate. Ikatlo, wala akong intention mabuhay ng matagal. Nung na-involve ako sa activism, probably at 25 years old, sabi ko patay sa kanila. Honestly. Tingin namin. So nung nagsulat ako ng poetry, kakaunti pa ang mga nagsusulat nun. So napasahan ako ng kung ano-ano mga sinusulat. Then, kung ano din ang sinusulat namin. Ang key factor doon is nagalit ang tatay ko. Ang pag-asa ng pamilya, kaya ka nga nasa UP, from accounting, nagiging lawyer ka, nag-collapse yung dream niya. So nung nag-collapse yung dream niya, pinalayas niya ako ng bahay. Ako naman masunuring bata ako.
Kung anong sinabi ng magulang, sinusunod ko. So, nung sinabi niyang lumayas ka, di, ginawa ko, lumayas ako. Napakatapang niyo po pala, ano po. So, namasasabing yung pagiging isang manunulat, nahubog ng panahon sapagkat ito'y panahon ng aktivismo. Malaking bagay. Malaking bagay yung nangyayari sa kapaligiran, sa lipunan. Kaya, kumbaga, lalong umusbong o nag-alab yung damdamin po bang makabayan na magsulat? Hindi. Para sa bayan? Romantic yun. Romantic writing. Okay. Romantic yun. So, inakala niyo po bang magiging, parang hindi niyo po inakala, no? Na magiging isang manudula kayo. Hindi pa. Manunulat. Wala. Far-fetched from my mind. Hanggang sa matapang na paglipat mula sa accounting. To Filipino, to Filipino. Pinalayas. So, nung Pinalayas na ako, first problem, you might want to try it. Ano? Subukan yung mabuhay mag-isa. First problem, wala ka ng pera. Ginagastos namin yung baon, yung pera ng best friend ko. Oh. Who happens to be a playwright. So nagsusulat na siya ng play noon. At taga-peta siya. Oh, beta. One day, nung papaubos na yung pera, yung baon niya, nagkaroon ng contest sa playwriting. Sabi ko, wala akong alam dyan. So sabi niya, ito. Then, literally, back to back kami na nagsulat. Typewriter pa na, no? So, kung ito ako, nagtatype ako, nasa likod ko siya nagtatype. Itatype kami ng play. Consult ako ng consult sa kanya kasi mas senior siya sa akin. Then, nung natapos namin yung play, sinubmit na namin. Tapos, tamang-tama nung last pera niya, nag-celebrate kami. Kasi wala kami pera. Huling pagdiriwang. Following day, in-announce yung winners. Panalo kaming parehong dalawa. May pera na uli kami. Pero ang mas crucial pa doon, nung nalaman ng father ko na I can write, suddenly nag-shift siya ng attitude. Sabi niya gano'n, alam mo anak, nasa dugo talaga natin nung maging manunulat. So tinanggap ako, buli ako sa bahay. Napaka-dramatic na pagbabalik po pala yun. Na pagtatagpong muli. So masasabi niyo po ba na sa inyo pong kaso, sa inyo pong sitwasyon, biglaan ano po ba? Ano? I mean, pangangailangan, panahon, dala ng panahon. At ito'y parang hindi pinag-aralan. Hindi planado. Hindi sinadya. Hindi. So, ang masasabing, ang isang kakayahan ng isang manunulat, masasabing ito ba'y hindi pinaplano, hindi hinahangad? Sa kaso ko at sa marami pang ibang kaibigan ko, wala kaming plano. Hindi namin inambisyon na maging manunulat. Nagkataon lamang, mayroong demand na kailangan magsulat ka kasi yung panahon na yun, marami kang gustong i-explain. So, naging bahagi ako ng isang panahon na naghahanap ang tao na may magsusulat kung ano yung nangyayari. Pero napapag-aralan po ba yung talento, yung kakayahan? Definitely. Napapag-aralan yon. Consult nga ako ng consult dun sa kaibigan ko. Ang kaibigan ko ay si Manuel Pambid na hanggang ngayon kinikilala ko. Siya yung aking guru sa playwriting. Alam niyo, dyan po ako patungo kung sino yung inyong to whom do you look up to? Sino po yung mentor Nasabi niyo na si po. Manny. Alam niyo po, sinulat buhay pa siya. Sinulat niyo yung Ligalig at iba pang mga dula. Ang dami niyo pong sinulat. Ampalaya, Bonsai at iba pa. Nagkamit po kayo ng napakaraming parangal. And to name a few, merong Palangka Hall of Fame. Merong pong Tangal ng Wikang Pilipino, Makata ng Taon. Ano po yung pakiramdam pag nananalo? Kayo po ba'y umaasa na mananalo? O kayo, umasa po ba kayong manalo? O ito'y parang... Honestly, pag sumali ako ng contest, ang tingin ko, siyempre, mananalo. Magaling yung sinali ko dyan. Pero malinaw din ang attitude ko. Contest lang ito. Sabihin ko ng contest lang ito, tatatlo ang judges dyan. So kung yung tatlong judge, hindi nila type yung sinulat mo, huwag kang manimdim, huwag kang malungkot.
hindi ka lang, ibig sabihin nun, hindi ka lang nila type. So, nung mga nananalo ko, type lang nila siguro yung sinulat ko. So, tinitake ko sa ganung punto, may mga nananalo kasi sa contest na akala nila ang gagaling na nila. No, ultimately, ang magsasabi kung magaling ka o hindi, yung readership mo, yung viewers mo. Doon po sa mga ginawa niyo, halimbawa sa genre ng dula, alin po yung pinaka-paborito niyo? Alin yung sa palagay niyo yung pinakamaganda o pinagbuhusan niyo ng panahon at ng galing, ng talento? Pinagbuhusan ng talento, galing lahat. Favorite, usually yan yung last play na ginawa mo. Kasi yung last play mo, dapat mas mahusay dun sa previous play. So ngayon, yung last play ko, buhay pa ako, makakasulat pa ako. Years from now, sasabihin ko na naman yung last play ko. So ito'y parang isang walang hanggang paghahangad ng mas maganda. Oo, kasi pag binalikan ko yung mga early plays ko, Diyos ko po, sabi ko ginawa ko itong kapangit na play na ito. Ay, may ganun po kayong ano? Hindi, kasi nagpo-progress ka. Nagpo-progress ka. Nung panahon na yon na nagsisimula ka, good enough. Nung piniperfect mo na yung craft mo, hindi na pwedeng good enough yun. Kasi nung nanalo ako ng first palangka ko, estudyante ako ng UP. So, ang saya-saya ng pakiramdam ko na. Kung hindi ko lang matiyak, pero sa tingin ko, nag-check ko yung record, ako yata yung una na estudyante ng UP na nanalo ng palangka. Na-enrolled. Maraming mas bata sa akin na sumunod, which is good. Pero as student pa lamang sila ng UP, ay siguro yung mga ilang estudyante ko ngayon, yung mga tinuturuan ko ngayon. So ang saya-saya ko noon. Pero later, habang nananalo ka, mas talo ka pag nanalo ka eh. Kasi ang premyo mo, ganito kaliit. Tapos magpapa-blowout sila na ganyan kalaki. Lugi ka pa. At yung challenge po, ano po yung hamon, na kapag gumawa ka ulit ng bago, kailangan malampasan mo yung nanalong. Otherwise, mag-stagnate ka. Tama. At hindi magpa-progress ang pagsusulat. No, sa larangan po ng dula, meron po tanggapin natin, no? Sa lipunan may mga pumapatok, kumbaga, sa takilya. O meron mga hindi. Alin po sa palagay niyo sa mga dulang ginawa niyo yung pumatok sa takilya? Yung pamagat po ng dulang ito. Sige, linawin natin. Isang advantage ng theater, hindi match ito sa pagpatok sa takilya. Mas tinitingnan pa yung impact na nagawa ng play sa kabuuan ng theater group, sa kabuuan ng theater in the Philippines. Maraming magagandang play na ipinalabas, nakakaunti yung manood. Ang swerte ko kasi, pwede kong sabihing swerte, nung nagsisimula akong magsulat ng dula at hanggang ngayon, nag-enjoy ako ang nagdi-direct sa akin ay usually yung pinakamahusay na directors. From Anton Juan, Tony Lobersa, kung sino yung magagaling na director sa Pilipinas. And most recently mas bata pa sa akin, pero siya ngayon ang isa sa mahusay na director at head ng CCP, si Chris Miliado. So, pag ganung punto na magaling director mo, magaling ang actors mo, wow, very rare yung chance nakakaunti ang manood. At nauulit pa ito, papalabas sa ibang lugar. At ang masaklap noon, papalabas sa ibang lugar na hindi mo alam. Nalalaman mo na lang tapos na. Stricto po ba kayo kapag yung dula idadalhin na sa production? Kailangan ba ito'y sakto o akmang-akma sa iyong sinulat? Never. Hindi naman. Ang dula kasi ay kung dalawang stages ng dula, yung written at yung staged. Pag stage, pumapasok ang contribution ng napakaraming tao. Hindi lang director, actor, lightsman, taga-ayos ng set, lahat yan nagko-contribute para makagawa ng isang production, isang version ng script mo. So magdi-discuss kayo ano yung capacity nila, anong interpretation nila.
So bago magsimula ang play, kailangan mag-uusap kami ng production. So pag sinabi nila ganito ang interpretation, bibigay ko yung interpretation ko, then we meet halfway. Usually naman, more than majority ng original ay nakukuha ng director. Even sa meron ako isang karanasan quite recent, probably for 3-4 years ago, bago yung director. So nag-usap muna kami, and good enough sa pag-uusap namin na misinterpret niya yung play. So nung in-explain ko sa kanya, ganito yan, wow, mali-mali yung kanyang tingin. At tinanggap naman niya na hindi tama yung kanyang reading dun sa play. So nung nakuha na niya yung tamang reading dun, siguro 90% ng ginawa. Kung maling nakasulat si hindi ko dinaramdam kung papalitan ng isang line or so. And so, as long as napag-usapan namin na ito yung interpretation niya. Tinitingnan ko kasi ang isang production ng play as an isang version lamang. Iba yung published play ko, tapos merong kahit siguro pwede kong gawing example yung mga lumang mga dula. Let's say Shakespeare. I'm not comparing myself to Shakespeare. Yung sa production. Yung production ni Shakespeare, directed by Shakespeare, is entirely different sa mga Shakespeare na ginagawa ngayon. Siyempre, patay na si Shakespeare, hindi siya makaangal. Pero, it's an interpretation of his play. Nakakita pa nga ako ng kabuki interpretation ng Shakespeare. Wow, maganda. Pero sasabihin ni Shakespeare, hindi ko na-play yan. Pero Shakespeare pa rin yun. So, open ako sa ganun. At siguro bahagi po yan ng pagiging isang manunulat talaga. Na kailangan bukas ka sa posibilidad na may ibang interpretasyon ng halimbawa ang produksyon. At posible pala talaga na magkaiba po, ngunit kailangan nilang magtagpo at magkasundo. Hindi po ba? Ano po yung genre na mas gusto niyo po? Na mas gusto niyo gawa? Yung komedya po ba? Tragedy? Sa paggagawa ko ng gawa? Siguro it will take drama? Pagsusuri ko sa mga nasulat ko, saka pa lang ako nakakita ng trending. Habang nagsusulat ako, hindi ko iniisip kung anong tipo ng play ito. Pero nung tinitingnan ko na saan ako mas nakakahigit gumagawa, mas on the current realist type ng drama. Ano yung sa tingin ko ay napapanahonan. Oo, paksa sa panahon na ito. Tapos mas na-incline ako ngayon sa karamihan sa realistic theater. Bihirang-bihira yung nag-master ng realism sa atin. Bagamat very realist ang natin, kakaunti yun. Pero lately, na-amuse din ako sa light comedy and satire. Pero hindi pa ganun karami yung plays na nagawa ko doon. Pero masarap po na mag-eksperimento. Masarap na pumunta ka sa komedya, sa drama, at sa iba't iba. Pupunta ka sa iba't ibang paraan. Depende sa paksa. Sa paksa. Siguro. At kung ano yung napapanahon, hindi po ba. May pera po ba sa paksa? Wala. Pabulong ko na pong tinanong So walang pera sa... Directly, walang pera kung magsulat ka ng pula, sulat ka ng short story, wala directly. Magkakapera ka kasi magkakaroon ng accumulation na sasabihin na itong taong ito marunong magsulat. Then you get a project. Okay. Doon sa project, doon ka pwedeng magkaroon ng pera. Yung teacher niyo, si Bimdadera, maraming racket yan. Pakinggan niyo po. Diyos ko, dami-daming racket yan. Pero napansin ko po
bilang isang Pilipino, sa pagsusulat, mas hiyang po ba kayo sa Filipino? Alam ko pong mas hiyang kayo sa Filipino. Bakit po? Bakit mas Nung high school, English sinusulat ko. Kasi Opo. part ng colonial mentality Opo. ng Pinoy yan. Na para bang ang intellectual language ay English. Pero inabot ko kasi yung turning point ng 70s na tingnan ang kalagayan ng ating bansa. Kung gusto natin mag-communicate sa kapwa Pilipino natin, mas maganda talaga at mas laganap at mas madali makipag-communicate tayo kung gagamitin natin yung Filipino. At this stage, ang surveys, 90% plus ang nakakaintindi ng Filipino. In fact, even the big commercial channels 2, 7, 5, obserbahan ninyo, ang newscast nila, lahat in Filipino na. Yung panahon namin nun, lahat ng newscast English. Ngayon, in Filipino. Ang media is using now Filipino. Ibig sabihin, mas maraming Filipino gumagamit na ng sariling wika nila. At sa dula naman po ba, mas maraming Pilipino manonood ng isang Filipino play kaysa sa isang English play? Kakaiba talaga yung dula. Nung 70s buhay pa ang theater in English. Namayagpag malakas ang theater in English ng 60s, 50s, 30s. Silang dominant talaga. Pagdating ng 70s, nagkaroon ng turning point sa nationalism. Naging very, very awkward ang paggamit ng English. Alam ba, kasi dialogue ang magamit ka ng dialogue. So, napaka-awkward kung yung tatay na magsasaka at yung anak niya na magsasaka rin, nag-uusap in English. Napaka-awkward. Pero, tinatanggap ko na pwedeng gamitin talaga yung English in translation. Kasi kung ang audience mo, ilalabas mo ng bansa, ito. Kagamit ka talaga ng isang one of the international languages. Ngayon, sa Pilipinas, ang English na theater ay nakakonfined sa relatively elite, economically elite. Pero pag dinala mo yan sa school, outside of Manila, medyo magkakahirapan ng pagkakaintindihan. In fact, ang ini-encourage ngayon ay theater na ginagamit ay regional languages. Regional language. Naku, napaka-epektibo po niyan. May estilo po ba kayo sa pagsusulat? Meron po bang style o meron kapag sinabing, gawa ito ni Professor Aguila? May estilo po ba? Tatak, Professor Aguila. Just go. Yung mga nakasunod sa play ko, nakakaunti na nag-aaral, makikita nila Yung trend. Oo, makikita talaga nila. Ang project ko ngayon ay paglalabas ng isang libro tungkol sa approach in writing play. Doon, lilinawin ko ang mga pamamaraan ng pagsusulat ng play basing sa aking experience. So, magmamanifest doon yung characteristic ng mga dula na ginawa ko. Sa topic is generally current, sa style is realism, generally napaka-conservative ng approach ko to playwriting as a script, pero napaka-avant-garde pagdating sa staging. Magkaiba yung nakasulat na script at saka yung pagkaka-stage. Mahabang discussion ito kasi elements of writing na yung i-discuss. In 2 years siguro lalabas yung libro na yun. Naka-final draft na. Alam niyo po, marami kaming kilalang mga manunulat, kapag nagsusulat. Gusto nila madilim, gusto nila may pagkain, gusto nila bagong inom, halimbawa ng serbesa, o kaya gusto nila may sounds. Kayo po ba, sir? Meron po ba kayong ritual o meron bang kailangan nasa tabi niyo kapag nagsusulat kayo? Kahit anong panahon, kahit anong oras. Natanong ko na sa sarili ko yan, ano nga ba yung ginagawa ko?
Meron ako isang observation sa sarili ko. Depende sa form na sinusulat ko. Pag poetry, mas nahihilig ako na naka isa, dalawa, tatlong bote ng beer to start. To create a certain high ng emotion, ibang pakiramdam. Kaya maraming panahon na mag-isa lang ako dyan sa patio hanggang madaling araw. Poetry yun. O kaya, naghihintay ako ng klase, o kaya naghihintay ng appointment. Pinaka-handy yung poetry. Isang lapis o isang ballpen at papel lang. Kaya kung minsan nga, mahina kasi yung aking cellphone. Ginaganong-ganon ko na lang yung ilang lines doon para lumabas. Saka ko lang na-discover, ay, meron pala akong tape recorder. Saka ko palang sasabihin yung ilang lines. Pero hindi mo magagawa yan sa short story. Hindi mo magagawa yan sa essay. Hindi mo magagawa yan sa play. Nagdidemand yung iba't ibang forms of literature para sa akin ng iba't ibang estilo, ng iba't ibang quirks. Oo. Pag major heavy writing, ang isang napuna ko sa sarili ko, naglilinis. Pag alam ko na abutin ako ng weeks, nililinis ko yung bahay. Naobserbahan ko yun, nililinis ko yung bahay. So tinanong ko sa sarili ko, bakit ko nililinis? Kasi at the back of my mind, alam ko na after 3 weeks, marumi na yun. Talagang magulo yan. Pero hindi ako yung type na magpupunta sa isang lugar na tahimik or so and so. Ginagawa ko lang yon, dinidemand ko lamang yon, yung term ko na magkukulong. Ginagawa ko lang yon sa mga projects o racket. Gusto nila in 1 week meron kang ganito. So, sabi ko hindi ko kakayanin yan, pero kakayanin ko yan kung bibigyan nyo ako isang lugar at wala ko ibang gagawin kung hindi yan. So, ikukulong ko yung sarili ko. Pero projects yun. Pero kung sa sarili ko lamang, very normal. Punta, turo ako, inom ako, uwi, nood ng ganito, bulahan, etc. Pero ang takbo ko kasi is, hindi ako nag-approach ng physical writing, yung talagang gaganon ka. Hindi ako nag-approach ng ganon na hindi ko pa na-process sa mind ko. So maaaring nag-i-interviewhan tayo, may tumatakbong isang tula sa likod ko, halimbawa lang. Tapos mamaya ganyan, sige, tayo. Tapos pag punta ko doon mamaya, may susulat akong ilang lines lang na ganon. So, tapos saka ipupurso ko na yon. Kaya karamihan ng manunulat may maliit na notebook, may magandang cellphone, so yung something na papagsusulatan na para lang ma-recall nila na ito yung idea ko nung ganito, baka pwede kong i-pursue. So habang nakikipag-Facebook ako, halimbawa nakikipaglokohan ako, may idea na pumasok, balik ka doon sa Word. So ibig sabihin doon, kailangan isa kang magaling na recorder. Ano po? Dapat na kung ano yung pumasok sa utak mo, kailangan maisulat mo ito para hindi mo makalimutan. Sana nga merong naka-tape na kung anong hook na kung tumatakbo sa utak mo, naka-record doon. Marami lang tula ang nawala na hindi ko na isulat agad. Marami ng plays na dapat sana nagawa ko pero hindi ko na isulat. So lost na yan. So napakahalaga po talaga na meron kang record May keeping. jot down naman lang. Jot down. Po tayo dun sa ikaw bilang manunulat at ang lipunan at ang panahon. Nasabi niyo po kanina na parang lalong gumanda o lalong kumbaga pumaimbabaw yung inyong pag-ibig sa pagsusulat panahon ng 70s, aktivismo, hanggang sa paglipas ng panahon. Ano po yung pagkakaiba ng industriya, hindi po ba, ng sining, ng dula sa noon at sa ngayon? Madaling sagutin yun, may sign of peso. Bahagi ng economic crunch ng paghihirap ng economy sa Pilipinas, naging costly
costlier ang production. Nung estudyante kami, nagmamount kami ng mga plays. And believe it or not, ang presyo ng, nasave ko kasi yung mga tickets nakapresyo ng piso. So, nung tinitingnan, ina-analyze ko yun, kasi mura yung production. Ngayon, hindi po pwedeng piso. Nung nag-mount kami ng play 2 years ago, napakasimple nung play, 60 viewers. Ito bakit nagkagano? Una, pamirienda mo pa lang sa custom food. So, wala kang mag-aasikaso na magluluto pa. Tawag kayo ng fast food, delivery, mahal yan. So, magpakain ka na ng 20 katao. Mahal na yan. Ilang nights ka mag-rehearse. So, kahit hindi mo bayaran yung talent fee ng mga actors mo, yung mga volunteers mo, maraming cost na talagang natural na nagpapamahal. Kaya din, pag binenta yung ticket, even at student price, nasa 200. So, UP student ka, 150 na lang. Isang malaking bagay yun. Ang effect nito, kumonte ang number ng production. Maraming nag-collapse ng mga theater groups. Kakaunti na ang theater groups ngayon. At ang pinuproduce nila, kakaunti din. Isa, dalawa, isang taon. Hindi katulad ng estudyante kami, nagpuproduce kami ng 4, 5. Kasi mura eh. So, yung namang subsidized na mga theater groups, halimbawa, ang Cultural Center of the Philippines, mas mahal yung production yan. Yung rental pa lamang ng lugar. Diyos ko, 6 figures na yun. Halimbawa, gusto mong i-hire ang UP Theater. Ang one night nila is 120,000 yata. So, paano pababawiin? Yun po yung malaking kaibahan ng noon. Malaki. Sir, ito po, nasabi nila yung CCP, nasabi nila yung UP. May mga nagsasabi po, ang dula daw, yung playwright, o yung mismong play, yung production, pang init lang, pang mayayaman, na ito ay madalas makita na lang pang akademiko. Nag-decline po ba yung paghahangad ng tao na makakita ng isang live production? Mas nagsishift po ba siya sa pelikula kaysa sa live? Mahirap sagutin niya kasi ang daming factors involved. Una, totoo, nakakuha ng audience ang TV, ang film, ang internet, ang DVD. Totoo rin ang second factor niya, pag mataas ang production, kakaunti ang kakalabasan ang magagawa. So kung mataas yung presyo ng ticket, ang makaka-afford lang merong Pangatlong major factor nan is yung nakaka-afford, iba ang taste ang gusto nila mapanood. Fourth, babalik ako sa isang panahon na popular ang dula hanggang sa pinaka-simpleng tao. Yung tinatawag na golden age ng teatro, early 1900s. Ang katangian nito, papasok ang Amerika to colonize the Philippines. Ang naging response ng mga nasa theater, ng even the ordinary people. Hindi lang sa Metro Manila. Itutour nila yan from north, yung iba umabot ng Visayas. Galit na galit ang US colonizer. No? Up to the point na hinuli nila ang playwright, hinuli nila ang director, pinakulong nila ang people in the production, and ultimately hinuli nila yung buong nanood. Oh my God. So, and they were doing that in Simple Plaza, sa Simple Bukid, magtatayo lamang. So, saan nag-shift na maging pang-elite lamang ito? Noong pumasok ang teatro sa eskwelahan. So, pumasok ang teatro sa eskwelahan nung dumating yung English theater.
Kasi ang nakakaintindi lamang naman ng English ay yung mga early na nag-aaral sa ng Ingles. So, nasa school sila. Gawa sila dito. Kaso itong mga nasa school na ito, anak ng mga can afford. Hanggang sa nabuo nila yung mga charter groups nila yun. At yun hanggang ngayon, nandyan pa rin. Nagkulang po ba? Masasabi po ba natin nagkulang ang gobyerno para suportahan hindi lamang po yung dula ng dulang Pilipino, kundi lahat ng tungkol sa panitikan? Dalawang bagay yun, ano? Yes, of course, gusto natin ng state subsidy. Of course, para gumaan naman yung buhay ng mga artists in general. Maraming mahikayat. Pero pangalawa, ayaw din natin ang intervention ng government. Kasi lahat ng government ay may dinadalang kanilang pananaw kung ano ang art, kung paano dapat ito gawin. Given a dictatorial form ng government, katulad ng Marcos regime, talagang hindi ka lang isa-censor. Huhulihin ka pa if you do not conform dun sa kanilang definition ng art. So, second point doon is, walang administration ng government natin, wala pa kay Quezon, ang nagkaroon ng cultural agenda. That's it. Pag chinek natin yun, wala. Zero. Mahina. So, lalong-lalo na, pag nagkaroon ng budgeting, almost zero. Exactly. So, ano nang maging attitude mo na? Kukuha ka ng state subsidy. Pag kumuha ka ng marami yung kilala na kumuha ng state subsidy and later naging spokesman sila ng government. Ako po. So nawala yung pagiging artist nila. So magiging sariling kayod yun. Ang key talaga is audience development. That's it. Kung makadevelop ka ng audience at painstaking ito, yung audience mismo ang siyang tatangkilik doon sa mga pinapalabas. So I think slowly we're getting there. Hindi naman hopeless yung kaso ng literature sa Pilipinas. Kung sa sarili ko, ang isang ginagawa ko is kung merong mga nag-iimbita ng playwright development sa ibang regions, kahit libre, kahit walang bayad yan, go ako dyan. Tapos, recently may isang theater group akong tinutulungan sa Quezon Province para mag-spill over at wag lang ma-contain sa Metro Manila ang teatro. Yan, sana yung ilang playwrights din gawin yun. Kung may ilang numbers kami sana na pumunta ng iba't ibang parte ng Pilipinas, which ginawa nung martial law days. Ang second golden age kasi is the martial law days. Na ang dami-dami namin playwrights, ang dami-daming theater groups from schools, factories, communities. Ang dami, dito lang sa UP siguro, ang theater group nung hindi bababa siguro sa 20. Ganon kasigla. Kasi nakadevelop ka ng theater goers. Kung binitawan mo ang theater goers, magiging elite lang talaga ito. Sir, may Les Miserables, may Miss Saigon, may mga napakaraming mga play, mga theater presentation po nabuhat sa ibang bansa, nakilala. Yung po bang play ng Pilipino, may kakayahang makabantay sa mga ganitong mga uri ng playwright? At may pag-asa po ba? Ito yung problem ng tinatawag na canon. Canon, no? O standard. Kung nagsaset ng canon or standard, yung nasa economic and political power. So, ang ipoproduce nila ay yung mga plays nila. That since ipopromote nila yon, magiging standard yun. Sa atin, sa bansa natin, wala naman nagpo-promote at nagpo-finance. So, sasabihin natin, kaya ba nating tapatan itong mga ito? Una, sa tingin ko, hindi sila yung dapat maging standard. Batayan, okay.
Very simple question, comparison. Sino mga katapat halimbawa sa No and Kabuki ng Japan? Pero since ang Japan is not US kalaki para mag-impose ng kanyang culture at wala sa attitude ng Japan to impose its culture, hindi ito yung naging batayan na ang magandang dula ay parang No, ay parang Kabuki. Hindi naman yun ang punto. Sa Pilipinas is very very particular na ang standard natin is napaka-Amerikano. Bakit hindi Italian opera or French opera na laganap sa Europe? Hindi natin naging bahagi ng colonization natin ang mga French and Italians. Napaka-Amerikano, Broadway type. Kaya pag nag-develop tayo ng talent, tingnan niyo sa mga campuses ngayon, mga dinidevelop na talent, mala American Idol, mala K-pop. Diyos ko po. Ang linaw-linaw, ano? Bakit yun ang ginagamit nating standard? Kasi yun ang commercially na pinopromote. Kung gusto nila ng nagtapatan, tingnan din nila yung pamantayan ng bawat culture. Okay. So halimbawa, nagpalabas tayo ng bagamat merong influence ng Spain, yung Moro-Moro, pero na-adapt na ito sa Pilipinas. Kung nagpalabas ba tayo ng Moro-Moro, gagawin din ba nila na mag-ala Moro-Moro? So that's a no. Pero ina-accept ko rin personally ng influences ng Philippine playwriting ay napaka-diverge na. Sa current playwriting, hindi mo maalis ang influence ni Brecht, yung German playwright. Peta is Brecht talaga pang nagpalabas. So pag sinabi mo, ay foreign yan, hindi na, na-adapt na eh. Kung pagbabatayan natin sa international playwriting, subukan natin, magtapatan talaga tayo kung sino yung patinuan. Wala namang kasi World Festival contest na magsasabing ito yung mahusay and so on and so on. Let's think of the product na ginawa ng Pilipinas. I-test muna natin dito sa Pilipinas. Pero ginagawa ba natin? No. UP pa lang. Away ko ito sa dula ang UP. There was a time na pinapalabas ng dula ang UP, original plays written by Filipinos. Nag-shift sila, adaptation of foreign plays. So sila mismo, hindi nila tinatangkilik yung mga plays natin. At sasabihin nila, wala kasi ito sa standard ng world theater. Ha? Sino nagsabi yan ng standard? Up to now, nagsi-Shakespeare. Sige nga, palabas natin ng Shakespeare sa baryo. Magbebenta ko talaga ng last money ko dyan. Naiintindihan. The same way na yung play natin dito, palabas mo sa ibang bansa, magkakaroon ng cultural difference. So mahirap maghambing. Ang request ko lagi sa ganyang tanong, sana yung mga theater groups dito, ipalabas nila yung dula natin at tayo mismo ang magsabi na mahina yan, maganda yan. Sa standard natin. And we set our own standard. Oo. Ay, naku po, nakakapag... Maraming salamat po. Sir, ito pang personal na tanong na po. At dito natin tatapusin yung ating panayam. May luho po ba o bisyo ang isang manulat na tulad niyo? Ano po ito? Kung loosely, halos lahat ng serious writers merong luho. Luho, okay. Dinidefine ko yung luho as sa course ng kanyang pagsusulat, ng pag-practice ng kanyang profession. Katulad din sa course ng pag-practice ng isang doktor, ng isang architect, ng isang kung anumang profession niya, nagkakaroon siya ng rhythm sa kanyang buhay, sa paggawa niya. Kahit isang simple karpentero,
I'm sure na-obserbahan ninyo. Profession niya, makikita mo kung sino yung mahusay, matagal ng karpintero. Sa pagpukpok pa lamang, maririnig niyo yung rhythm lang. Alam mo na. Marinig mo agad yun. Ganon din sa pagsusulat. Hindi, ang inaalis ko dito is para bang napaka-privilege ng mga writer para magkaroon ng luho. In fact, ang mga doktor may mga luho yan. At grabe ang luho niya. I've been with the doctors na hindi sila makapanggamot. Yung iba, believe it or not, nag-uurasyon. Oo. Nagdadasal pa kung sino-sino ano. Wow. Para bang ano ito, espiritista, anong bago manggamot. Yung iba pag yung mga basketball player, hindi sila maka-play kasi yung favorite socks nila or underwear nila hindi nila suot. Okay. So hindi lang ito naka-center sa manunulat. Kasi sinasabi nila ang pinakamaluho yung manunulat, no? Lahat ng profession meron na. Sa akin, very simple lamang. Heavy on research ako bago magsulat. Ang research is not reading lamang, hindi lamang physical na pagre-research. It's getting to know, lalo sa play, getting to know people. Kasi yung character mo, buhayin niya. So, susulat ka tungkol sa estudyante. Paano mo ipoportray yung estudyante? Ang first question sa estudyante, elementary, high school, college. Kasi mas madali college. Anong kurso niya? Iba yung tao na taga public ad at iba yung taga business ad. At iba yung taga CMC. Makikita mo kung sino yung pumapasok ng klase na parang nagpa-fashion show. Makikita mo yung mga taga-CAL. Pinakamababaho sa lahat yung mga taga-CAL. Sabi ko, may kanya-kanyang queers. Hindi mo lang pwede sabihin, estudyante lang. So, kailangan i-research mo, ano yung estudyante? Estudyante saan? Sa city o sa province? Public o private? Ang lalaki ng differences niya. Eh kaso pag nagsulat yung mga taga-UP ng estudyante, lahat taga-UP. As if ang pwedeng maging simbolo ng estudyante ay UP na taga-CAL. No. Eh kung taga-university, ano ka? Well, ibang-iba yun. Ibang-ibang karanasan nila. Public high school ka versus private high school, ibang-iba. Babae, lalaki, ibang-iba. Eh may gay pa. Meron pang LGBT. So magkakaiba lahat ka. So kailangan kilalanin mo yung tao, paano sila magsalita, magkumilos, for a particular place and particular time. So pare-pareho tayong taga-UP. Pero ako 7-0. Iba kami mag-isip, iba kami pumorma, iba kami magsalita. So pag nilagay mo yung play mo, circa 1970, hindi ko pwedeng vocabulary mo yun. I have to know the vocabulary ng iba't panahon. Kaya din, takanta kayo mga teachers, bakit ang lapit sa mga estudyante? Umalis ka dyan kasi nawawala ng distance ng teacher and student relationship. Wala akong pakialam dyan. Kasi pinag-aaralan ko yung lingwahe nyo. Carry ba? Nung una ko narinig yun, sabi ko, ano yung carry? Hindi ko talaga makuha yung mga, mamaya later makukuha ko na slowly yung mga salita nila. Mahalaga po yung adaptation po. Kasi sa diversity. ilalagay mo kasi yun sa sarili mo. Biligay ko ng isang karakter, pagkasalitain mo yung karakter. UP student circa 2012. So tinatanong siya, so anong palagay mo tungkol dito? Sa aking pananaw, ito ay circa 1950s yan. Sir, ito po meron po ba kayong ibang nakakaabalahan tungkol po sa pagsusulat? Kung matagal na po kinututuro. Ano po yung bilang isang normal na tao? Ano po yung mga hindi po ba? Marami akong abnormalities. Abnormalities, okay. Wala, bihira na yung katulad kong abnormal na nagsusulat ng tula, naging kwento, sa script, sa theater, sa TV, sa radio, sa film, sa comics,
na lahat ng genre sa literature ay ginagawa ko. Bukod doon, 17 years kasi ako freelance. Ibig sabihin ng 17 years na freelance, sa glamour term ko, wala kang trabaho. So kahit ano, pwede mo magawa. At ang biruan namin is dun sa tarjeta ko, dun sa calling card, nakalagay doon, vulcanizing while you wait. Among others. So gumagawa ko ng video, ng short films, nagtitinda ako ng isda, inabot ko lahat yun. Nag-manage ako ng restaurant, nagluluto ako, magaling ako magluto. So, part ng survival ko ng walang regular employment, I have to know so many talents. Para pag dating natin sa ganyang inuman, halimbawa, may nagsabi lang sa, kailangan namin ng ganito. Uy, kaya ko yan. Pero recently, ito yung pinaka-recent na pinagkakaabalahan ko, bumalik ako sa photography, stills photography. Doon ako nababaliw na. Nag-concentrate ako sa bird photography. So, pag pinuntahan niyo yung Facebook account ko, karamihan ibon. Kasi po sir, agila apelido. Oo, malapit sa Sir, ibon. ito ko bang mas romantiko yung mga manunulat? Ikaw po bilang isang Ruel Aguila, mas magaling po bang mandamit ng puso o ng pag-ibig ang isang manunulat? Tanong mo si Vim Nadera. Mas matindi si Vim Nadera. Alam ko. Nung siguro mga 30s ako, o half my age before, ang tingin ko sa manunulat ay the best of lovers. Pero the worst family man. Bakit? Kasi hindi ka naman kumikita ng enough to support. Sa karanasan ko, later pa lang talaga ako nakakabuelo sa economically. Tagal akong walang tiyak na trabaho. Mahirap. Tapos, sa society kasi natin, hindi tinitingnan ang pagsusulat bilang profession. Romantic, masayang makasama ang artists. Pero ang isang bagay na hindi mo maaalis sa sinumang artist, discussion lang namin ito 2 weeks ago, is yung artist kasi nag-appreciate ng beauty. Hindi ito bola, ha? Ang bilis niya mag-appreciate ng beauty. At yung beauty is everywhere. Tapos itong mga artist na ito, sinasabi nila, hindi nila kinikimkim.